TJ Manotok, and this is the story of how I survived depression. Ang buhay ng isang mamamahayag ay hindi lamang umiikot sa pag-uulat ng mga balita. Ito rin ay sumasalamin sa mga personal na karanasan, sakripisyo at pakikipagsapalaran sa sariling hamon. Isa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng media sa Pilipinas ay si TJ Manotok. Isang mamamahayag na unti-unting nakilala hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan sa pagbabalita, kundi dahil na rin sa kanyang natatanging pinagmulan at personal na paglalakbay. Ang kanyang kwento ay hindi simpleng naratibo ng tagumpay kundi isang masalimuot na pagsasama ng pribilehiyo, pagsusumikap at pagharap sa mga hamon ng buhay, kabilang na ang mental na kalusugan at mga pagsubok sa kanyang karera. Si TJ Manotok ay nagmula sa isang kilalang pamilya sa Pilipinas na may malalim na koneksyon sa politika at negosyo. Ang kanyang apelyido ay agad na nagdadala ng implikasyon ng kapangyarihan at impluwensya, bagay na maaaring magbukas ng mga oportunidad ngunit maaari ring magdulot ng pagdududa mula sa publiko. Sa kanyang kabataan, lumaki siya sa isang kapaligirang may sapat na pribilehiyo, ngunit hindi ito nangangahulugan na naging madali ang kanyang paglalakbay. Sa halip, ang kanyang pinagmulan ay naging isang hamon upang patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling kakayahan, hiwalay sa anino ng kanyang pamilya. Ang kanyang edukasyon at exposure sa iba't ibang larangan, partikular sa komunikasyon at sports, ay naging mahalagang pundasyon sa kanyang hinaharap. Bago siya tuluyang pumasok sa mundo ng media, nagkaroon muna ng interes sa sports, lalo na sa basketball, na isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Ang interes na ito ang nagsilbing tulay upang siya ay makapasok sa larangan ng sports broadcasting. Ang kanyang unang hakbang sa industriya ay hindi agad naging madali. Dahil bagamat may koneksyon siya, kinakailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa harap ng kamera at sa likod nito. Ang kanyang unang mga proyekto ay kadalasang may kaugnayan sa pag-uulat ng mga sporting events, kung saan unti-unti niyang nahasa ang kanyang kakayahan sa komunikasyon, pagsusuri at pakikipag-ugnayan sa mga manonood. Sa usapin kung sino ang nakadiskubre sa kanya, walang iisang taong maaaring ituro bilang pangunahing dahilan ng kanyang pagsikat. Sa halip, ang kanyang pag-angat ay bunga ng kombinasyon ng oportunidad na ibinigay sa kanya at ng kanyang sariling pagsisikap na gamitin ang mga ito ng maayos. Ang ABS-CBN bilang isang malaking network ay naging plataporma kung saan niya naipakita ang kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at patuloy na paghasa sa sarili, nagawa niya makuha ang tiwala ng kanyang mga tagapanood at kasamahan sa industriya. Ang kanyang pinakaunang proyekto na nagbigay sa kanya ng mas malawak na exposure ay ang kanyang pagiging sports reporter at anchor. Sa larangang ito, nagawa niyang ipakita ang kanyang natural na kakayahan sa pagbibigay ng impormasyon sa paraang madaling maunawaan at kapanipaniwala. Hindi siya naging limitado sa pagbibigay lamang ng resulta ng mga laro. Sa halip, nagbigay siya ng konteksto at mas malalim na pagsusuri na nagdagdag sa halaga sa kanyang mga ulat. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nagustuhan ng mga Pilipino. Ang kanyang estilo ay hindi formal na nakaka-intimidate kundi isang balanseng pagsasama ng pagiging professional at pagiging relatable. Bukod sa kanyang kakayahan sa pag-uulat, ang kanyang personalidad ay naging isa ring mahalagang salik sa kanyang kasikatan. Siya ay nakikita bilang isang taong approachable at madaling makaugnayan kahit sa pamamagitan lamang ng telebisyon. Ang ganitong katangian ay mahalaga sa isang mamamahayag dahil ito ang nagiging tulay upang mas maintindihan ng publiko ang mga balitang kanilang tinatanggap. Ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang pagiging consistent sa kalidad ng kanyang ulat ay nagbigay sa kanya ng kredibilidad na siyang pundasyon ng kanyang patuloy na tagumpay. Sa paglipas ng panahon, mula sa pagiging sports reporter, siya ay naging isang ganap na mamamahayag na kayang humawak ng iba't ibang uri ng balita. Ang kanyang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang mga sitwasyon ay nagpatuloy ng kanyang versatility. Isa sa mga pinakamahalagang yugto ng kanyang karera ay ang kanyang pag-assign bilang international correspondent. Sa kasalukuyan, siya ang North America Bureau Chief ng ABS-CBN News at nakabase sa Los Angeles, California. Sa posisyong ito, siya ang nangunguna sa pagbabalita ng mga mahalagang pangyayari sa Estados Unidos at sa iba pang bahagi ng North America. Bilang Bureau Chief, ang kanyang trabaho ay hindi lamang limitado sa pag-uulat. Siya rin ay may responsibilidad sa pamumuno at pamamahala ng produksyon ng mga balita sa rehiyon. Siya ang nagtatakda ng direksyon ng coverage, nakikipag-ugnayan sa iba't ibang source at nagsisiguro ng mga ulat ay may mataas na kalidad at integridad. Bukod dito, siya rin ay aktibong nag-uulat tungkol sa sports, kabilang ang NBA at iba pang international sporting events, pati na rin ang mga kwento ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, nagiging tulay siya sa pagitan ng mga Pilipino at ng kanilang sariling bayan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga tagumpay,
Hindi rin naging madali ang kanyang personal na buhay. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento ay ang kanyang karanasan sa depresyon. Ayon sa kanyang sariling pahayag sa isang artikulo ng ABS-CBN, dumaan siya sa yugto ng kanyang buhay kung saan nakaranas siya ng matinding emosyonal na pagod at kawalan ng sigla. Ang ganitong karanasan ay hindi pangkaraniwan sa mga taong nasa ilalim ng matinding pressure, lalo na sa industriya ng media kung saan mataas ang inaasahan at mabilis ang takbo ng trabaho. Ang kanyang pagbabahagi tungkol sa depresyon ay mahalaga dahil nagbigay ito ng liwanag sa isang issue madalas ay hindi na pag-uusapan. Sa kanyang pagiging bukas, nakatulong siya upang mabawasan ang stigma na kaugnay ng mental health. Ipinakita niya na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa paghilom at pagbangon. Ang kanyang karanasan ay nagsilbing inspirasyon sa iba na maaaring dumaranas ng parehong sitwasyon na nagpapatunay na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. May mga pagkakataon din na tila nanamlay ang kanyang karera sa paningin ng ilan. Ito ay maaaring dahil sa kanyang paglipat sa ibang bansa, kung saan hindi na siya regular na nakikita sa lokal na telebisyon sa Pilipinas. Para sa ilang manonood, ang kanyang pagkawala sa mainstream media ay maaaring nagbigay ng impresyon na siya ay hindi na aktibo. Gayunpaman, sa mas malalim na pagsusuri, makikita na ang kanyang papel sa North America ay mas malawak at mas komplikado. Ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kakayahan at mas malaking responsibilidad na hindi agad nakikita ng publiko. Sa kanyang personal na buhay, si TJ Manotoc ay may asawa na, bagamat hindi niya madalas ilahad ang detalye ng kanyang pribadong buhay. Malinaw na pinahahalagahan niya ang kanyang pamilya. Ang pagkakaroon ng asawa ay nagbibigay sa kanya ng suporta at balanse sa gitna ng kanyang abalang karera. Tungkol naman sa pagkakaroon ng anak, hindi ito gaanong detalyadong inilalantad sa publiko na nagpapakita ng kanyang kagustuhan na panatilihing pribado ang ilang aspeto ng kanyang buhay. Hindi rin nawawala ang mga isyu sa kanyang karera dahil sa kanyang kilalang apelyido, madalas siyang nasasangkot sa usapin ng nepotismo. May mga nagsasabing ang kanyang tagumpay ay bunga lamang ng kanyang koneksyon, ngunit sa paglipas ng panahon, napatunayan niya na siya ay may sariling kakayahan. Ang kanyang consistency sa trabaho at ang kalidad ng kanyang mga ulat ay nagsilbing sagot sa mga kritisismo. Sa halip na direktang sagutin ng mga ito, pinili niyang ipakita ang kanyang husay sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Sa kasalukuyan, si TJ Manotoc ay patuloy na nananatiling aktibo sa kanyang tungkulin bilang North America Bureau Chief ng ABS-CBN News. Siya ay nakabase sa Amerika at patuloy na nag-uulat ng mga mahalagang balita. Ang kanyang araw-araw na gawain ay kinabibilangan ng pag-cover ng mga major events, pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ng Pilipino sa ibang bansa at pamumuno sa produksyon ng mga balita. Siya rin ay lumalabas sa iba't ibang programa ng ABS-CBN at ANC bilang isang correspondent, kung saan nagbibigay siya ng update at analysis sa mga isyong internasyonal. Sa kabila ng distansya, nananatili siyang konektado sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Ang kanyang mga ulat ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga Pilipino, lalo na sa mga may interes sa mga pangyaring nagaganap sa ibang bansa. Sa huli, ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa kasikatan kundi sa kakayahang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Si TJ Manotoc ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng larangan ng media at ang kanyang kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mamamahayag. Sa kanyang patuloy na paglilingkod, ipinapakita niya na ang tunay na halaga ng isang mamamahayag ay hindi lamang sa kanyang kakayahang maghatid ng balita, kundi dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng kahulugan at koneksyon sa mga taong kanyang pinaglilingkuran.